Hindi ka na talaga bibili ng shawarma sa labas kapag natutunan mo tong gawin sa bahay. Paano ba naman kasi napakadali lang palang gawin nito at ang maganda pa rito, mas makakamura ka at marami kang magagawa kung ikaw na lang yung gagawa mismo sa bahay. At masusunod mo pa yung lasa na gusto mo kasi naman aminin natin, di ba? Hindi naman lahat ng shawarma na nabibili sa labas ay masarap. Yung iba dyan, hindi naman ganoon kasarapan tapos mahal pa. Kaya naman, gawa na lang tayo. Total naman madali lang hanapin yung mga ingredients na kailangan mo, mabibili mo yan sila lahat sa palengke. Unang kailangan natin syempre itong tortilla wrap at itong ground beef na nabili ko sa Dali. Mayonnaise, yogurt, 2 pirasong kamatis, 2 puting sibuyas, pipino, garlic powder, pamintang durog, oyster sauce at kaunting toyo. Bali, hiniwa ko nga lang ng maninipis dyan yung mga gulay natin at itong kamatis at pipino ay tinanggalan ko yan ng buto. At ang una ko namang ginawa ay itong garlic or yung shawarma sauce natin. Sa isang lagayan nga ay paghahalu-haluin lang natin itong yogurt. Unflavored na yogurt to ha. Nasa 40 plus pesos yung bili ko dito. Pagkatapos naman ay dadagdagan natin siya ng mayonnaise, pamintang pino, tsaka itong garlic powder. At lalagyan ko rin siya ng konting suka or pwede rin dyan yung lemon. Naglagay din ako ng konting asukal. At dahil Pinoy tayo, yung pinaglagyan ng yogurt, doon ako naglagay ng tubig para masimot yung laman. Hahaluin lang yan hanggang sa maging well combined yung mga ingredients natin at pwede rin tikman para naman may adjust ayon sa panlasa natin. Bali nakulangan ako dun sa lasa ng garlic powder kaya naman naggadgad ako ng 1 pirasong bawang. Dinagdagan ko din siya ng asin pampalasa. Pagkatapos haluin ay okay na sa akin yung ganitong consistency kaya naman isinalin ko na siya dito sa ganitong lagayan. And guys, makinig kayo sa akin ha, kung ilalagay nyo sa ganitong lagayan yung mixture nyo, make sure na padaanin nyo sa salaan or sa strainer kasi ako hindi ko pinadaan sa strainer kaya nung isasalin ko na or nung maglalagay na ako sa mismong shawarma, bumabara yung buo-buong bawang. Kasi naman tingnan nyo, sobrang liit ng butas nitong lagayan na to kaya naman inulit ko pa yan, tinanggal ko ulit dyan yung mixture natin tapos sinala ko ulit. At dumako naman tayo sa pagluluto ng ground beef natin. So sa isang kawali, inilagay ko na lang diretso itong giniling na baka. Hindi na ako naglagay ng mantika kasi magmamantika ng kusa itong giniling natin. Bali hinayaan ko lang siya at hinalo-halo hanggang sa lumabas na yung sarili niyang mantika. Ayan, tingnan nyo. Nung medyo brown na yung ground beef natin, ay hinawi ko lang sila dito sa gilid para naman magkaroon ng space dahil dito ko igigisa sa sarili niyang mantika yung bawang pagkatapos ay yung sibuyas. Nung luto na nga yung bawang at sibuyas ay inihalo ko na rin yung ground beef natin. Pagkatapos ay sinimulan ko na siyang timplahan itong oyster sauce, ng liquid seasoning at saka ng paminta. Nilagyan ko rin pala to ng konting toyo at kaunting asukal. Actually, dapat lalagyan ko pa rin to ng cumin powder. Kaya lang wala talaga akong mahanap sa palengke tsaka sa mga grocery dito. Hindi talaga kami nakabili. Pero okay lang naman kahit hindi siya nalagyan ng cumin powder ay masarap pa rin yung naging kinalabasan niya. Ituloy-tuloy lang natin yung pagigisa hanggang sa maluto ng husto tong ground beef natin. Tapos pagka okay na ay iset aside na. Ayan, kapag ganito na yung itsura, okay na to. Set aside na natin. Para naman sa pita bread, ayan, iinitin lang natin siya sa ordinaryong kawali. And tip ko lang sa inyo, huwag nyo masyadong tustahin ha. Kasi yung unang gawa ko nito sobrang tostado. Naku, ang lutong niya parang skyflakes. Kapag okay na ay pwede tayong mag-assemble. Bali yung pita bread ay lalagyan lang natin nitong pipino, ng kamatis, nitong sibuyas. At pagkatapos ay yung ground beef natin. At panghuli naman natin itong shawarma sauce o yung garlic sauce natin. Alam niyo ang sarap ng pagkakagawa nitong garlic sauce na to. Wow! Pwede nga rin palang lagyan ng cheese to or pwede rin tayong gumawa ng cheese sauce. Kaya lang hindi ko na kasi naisip, late ko lang naisip ngayon lang kung kailan kumakain na ako. Grabe ang sarap niya, nagustuhan ko yung pagkakatimpla ko sa garlic sauce at yung timpla ko din dun sa ground beef, sobrang sarap. Nagustuhan din nga to ng asawa ko at yung bunsong anak ko naman shawarma rice yung ginawa niya. Bali yung ground beef ay ginawa niyang ulam sa kanin. Sa susunod na gagawa ako ay gagawa na rin ako ng cheese sauce para siguradong mas masarap. Kung meron kayong katanungan, i-comment down below na lang. At kung nagustuhan niyo tong video na to, paki-follow naman ako para naman updated ka sa mga post ko. So paano ba yan? Hanggang dito na lang guys. Bye! Salamat sa panonood!